Ding! Huwag mo naintindihin yung mga gamit. Mas importante tayo kaysa doon. Babalik naman tayo kapag humupa ng bagyo eh. Kaysa mo lang tayo sa evacuation center. Nasaan ang tatay niyo? Pinalikan na lang pong sinugod camping sa may creek. Susunod na lang daw po sa atin sa center. Opo! Alin siya? Sino ako? Alin siya? Sino ako mo? Doon po! Ano nangyari sa kanya? Saan? Doon po! Ito po! Saan? Ito po! Ito po! Ito po! Anong nangyari sa asawa ko? Nang mabiyuda si Lucia, kinakailangan niyang ibenta ang lahat ng kanyang ari-arian para maipalibing ang asawa. Winasak na rin ng bagyo ang kanilang bahay. Dito nagpasya si Lucia na iwanan ang mga anak sa kanyang mga kamag-anak at makipagsapalaran bilang domestic helper sa Saudi. Mag-aabot kasi ang nanay. Natanggap na ako sa Jeddah. Iiwan mo nga kami. Iiwan ko kayo sa tiyang anding niyo pansamantala. Pero babalik ako. Sino mag-aalaga sa amin? Andiyan ang tiyang anding niyo. Siya na munang bahala sa inyo. Oh, Lagi akong susulat. nahirapan ba kayong hanapin? Hindi naman. Pinagtantanong namin. Oh, halika na sa loob. Mainit dito sa labas. Paalis na rin kasi ako anding eh. Basta yung billing ko sa'yo ha. Ikaw nang bahala sa mga anak ko. Hindi ka man lang mag-aalmusal? Hindi na. Bukas na rin kasi ang lipad ko eh. Fatima, alagaan mo mga kapatid mo ha. Nak ikaw inaasahan ko dahil ikaw ang panganay. Huwag mo sila pababayaan ha. Mangako ka sa akin. Oh, wag mo nang alalahanin ng mga anak mo. Ako nang bahala sa kanila. Nay, pangako ka din sa akin. Babalik ka. Oh, halika na kayo. Pumasok na kayo sa loob. Sige, diretso lang kayo. I have an important meeting today. I'll be back soon. After you finish cleaning, do the laundry, okay? You're not allowed to leave. You have to stay here. Understood? Ahmad, I need to go to the post office. I'll just send this letter. You're not allowed to leave. You hear them? Ahmad, why? I'm just following the orders of Mr. Karim. Ahmad, please. I'll just send this to my family. I beg you, Ahmad. I just want my family to know I'm okay. Can you just send this for me? Only this time. Thank you, thank you. Okay, sulat galing sa nanay mo. Di man lang nagpadala ni isang kusing. Anong aanhin natin yung sulat na yan? Baka hindi pa ho siya sumasahod. Tsaka ang importante, nagparamdam siya sa atin. Kamusta na kaya ang nanay? Nag-miss ko na siya.
Siyang nasan po si Jiro? Ay, kasama ni Rico. Nagbenta ng kalakal dun sa junk shop. Siyang bakit si Tintin naglalaba? Di ba may pasok po siya? Hindi ko na siya pinapasok. Sayang ang pamasahe. Sige po, tulungan ko na lang po siya. Hindi siya sanay maglaba. Noon. Pero ngayon tinuruan ko na siyang maglaba. Tsaka maganda, mas bata pa. Nasasanay na ng gawaing bahay. Para nagbabanat ng buto. Nga pala, kailangan kita. Magbihis ka. Ikaw ang mag-iigib ng tubig. Sige na. Mapapahinga muna ako, ha? Sakit talaga yung likod ko, eh. Oh, at saka mamaya pala, sasama ka sa akin, tuturuan kitang mag-uling. Ano po? Hoy, ayaw mo? Mula ngayon, sasama ka na sa akin na mag-uling. Hindi yung sinasayang mong oras mo dito, taglalagi ka lang dito sa bahay. Di naman bahay ampunan tong pamamahay ko. Pinatira ko na nga kayo dito eh. Ano ba naman yung magsilbi kayo ng konti? Magpapadala naman po ng pera yung nanay ko eh. Nagpapadala? Nasaan? Wala pa nga eh. Magbabayad pa ng utang yun. Magbilang ka ng ilang taon bago makabawi yun. عادي يا شيخ شغلنا اليوم Yeah. نسوي كذا نسوي كذا Yeah. نسوي كذا صح شيخ تعمل تعمل يا شيخ تعمل هنا موجود حق الفاكشن تبعنا Sabake. صباح الخير قبيحة. Sir, about my salary. Can't you see I'm drinking my coffee? You dog! Go away! Sir, I need my salary. My money now. Sir, why only 100? In contract, 1,000. It's enough. I just send your money, your salary to your family in the Philippines. It's enough for you, 100. You just spend here. 100 is enough. Sir, can I just send this letter to my family in the Philippines? أوه إذا أعطيناها المرتبة كل كهرباء متغيرة. ايوه يا شيخ ايوه Sir, I've been working here for 6 months already. My family needs to know my situation. I said no, no, no. Get out of my way. Oh no. Go back. Oh. اقعد بقى يا شيخ اقعد بقى يا شيخ استغفر الله. اقعد بقى يا شيخ يا أخي. I said go back to your work.
sumulat ang nanay nyo. Pera lang ang laman. Diyos ko, kulang pa sa pambayad ng ilaw at tubig natin. May sulat mo ba sa akin galing kay nanay? Naiintindihan mo ba? Wala nga, pera lang. Hayaan mo na yun. Di naman tayo pakakainin ng sulat na yan. Oh, teka, magkano ang kita? Akin na, akin na. Asa na? Asa na? Oh. Ano ba ito? Oh, ipandadagdag ko to sa pagkain natin, ha? Wala na tayong pambili ng bigas. Lakas-lakas kumain ng kanin yung mga kapatid mo. Siyang iniipon ko yun para sa mga kapatid ko. Para naman makapasok sila sa susunod na taon. Baka naman po pwede magtira naman kayo para sa amin. Umaasa pa talaga kayo na makakaalis kayo dito sa ulingan? Naku, hindi na kayo babalikan ng nanay nyo, no? Baka nakapag-asawa na yun sa Saudi at may bago ng pamilya. Hindi totoo yan, Siyang. Bawiin mo yung sinabi mo. Aba, matapang ka, ha? Totoo yun. Nakalimutan na kayo ng nanay mo. Ate, totoo pa po? Iniwan na tayo ni Mama? Isang taon na ang nanay nyo sa Saudi. Ni isang matinong padala, wala. Ano? Sumagot na ba sa sulat mo? Ha? Sige nga. Magsabi ka. Sumagot na ba? ارمي هادي برا. اوكي حاضر شيخ. كل اوراق هنا. ادي شلته. Sir? تمام يا شيخ. Sir? تمام يا شيخ. Sir, are you leaving? You cannot escape. I hold your passport. Told you. You better stay here, okay? Sir? Sir, please don't do this to me, sir. Sir, please. Sir. Sir, please, no. Please, no, sir. Please don't do this to me, sir. Sir, please. Please. Ahmad, please help me. Parang awa niyo na baka wala niyo ako dito. Sir, please, no. I'll be back. I'll be back. Sir, please. Ahmad, please help me. Parang awa niyo na baka wala niyo ako dito. Please. Ano yung nasusunog? Diyos ko! Tuyo na nga lang ang ulam natin. Susunugin mo pa! Ha? Kayo lahat! Kayo ang mara sa akin eh! Ano ba? Ang tatangan ninyo! Nakakawalang gana kayo! Ha? Di sana mangyayari to kung nandito sana si Nanay. Huwag niyo na siyang babanggitin. Wala na tayong nanay. Pinabayaan niya tayo. Mr. Karim, what are you doing? Don't resist, okay? I will kill you. Don't resist, I kill you, okay? No, Mr. Karim, no! No, please! Nang maging madalang ang pagpapadala ni Lucia ng pera at sulat sa kanyang pamilya, unti-unting nabuo ang galit at sama ng loob sa kanya ni Fatima. Para sa kanya, kinalimutan sila at pinabayaan ng kanilang ina. Makalipas ang 4 na taon, gamit ang kaunting naipon at sa tulong na rin ng kanyang kasintahang si Dennis, nagkaroon ng pagkakataon si Fatima na lumipad patungo sa Saudi para hanapin ang inang si Lucia.
Happy birthday, Han. Salamat! Surprise pa kayo, ha? Naalala ko tuloy dati. Ganito din kasaya nun. Mabuo pa tayo. Kung andito lang si nanay, tsak, matutuwa yun. Ilang beses ko ba sasabihin na huwag nang babangkitin ang pangalan niya? Tagal na siyang patay. Kinalimutan na tayo. Ate naman, baka mamaya may nangyari lang kay nanay. O baka busy lang. Pero naniniwala pa rin kami na hindi kami makakalimutan ni nanay. Jiro, sa panahong to, dapat tanggap niya na wala na si nanay. Tama si Tiaan din. Kung gusto talaga niya tayong makita, kahit magparamdam lang siya, gagawa siya ng paraan. Pero wala eh. Fatima! May dumating na balikbayan box galing sa nanay mo. Dali, dali, dali. Ayan. Mukhang nagkamali ka, ate. Pinadala ni nanay, ang dami pa. Ano ba yan si Lucia? Eh, wala naman mga pangalan niya kung kanino yan mapupunta. Ano ba yan? Hindi yan sulat ni nanay. Ate, baka may regalo ka. Tingnan mo sa loob. Wala man lang sulat. Han, naisip ko, paano nga kung may nangyari sa nanay mo? Bakit di mo siya puntahan? Andito naman sa package na pinadala niya yung address. Wala akong sapat na pera. Ako ang bahala. May naipon ako. Pwede natin gamitin yun para mapuntahan natin siya. Huwag mo na gawin yun, Dennis. Sayang lang yung pera. Yes? Give it a Sadiq. I'm Fatima. I'm Filipino. I'm looking for my mother. Her name is Lucia Del Rosario. I'm her daughter. She's not here. You have to leave. What do you mean she's not here? This is the address. Take this. You have to leave. It's not safe here. Leave. Now. Wala naman siya dun sa address na nakalagay sa padala niya eh. Nagsasayal lang tayo ng oras tsaka pera dito eh. Sinabi ko naman sa'yo na sasamahan kita. Paano nga kung lumipat na? Nasa ibang lugar. Paano nasa ibang lugar? Ikakapadala lang niya ng balikbayan box sa amin na gamit yung address na yun. Alam mo, wala na akong pakialam sa kanya eh. Kung hindi lang dahil sa mga kapatid ko, hindi ko naman siya hahanapin eh. Gusto ko lang talaga siya makita para masumbatan ko siya, para masabi ko sa kanya na wala na siyang pamilyang babalikan sa Pilipinas. Iniwan niya kami eh. Tataka lang ako kung bakit binigyan ako ng kuha ng lalaki na yun eh. Sige na, bye. Para saan to? Mahal kong Fatima, kumusta ka na anak? 6 na buwan nang nakalipas simula nang umalis ako ng Pilipinas. At pakiramdam ko ay hindi pa talaga ako nakakapag-adjust sa kultura ng Jeddah.
Mahirap para sa akin ang matuto ng lengguwahe ng mga Arabo. Madalas ay nahihirapan ako magsalita at hindi rin ako masyadong nakakaintindi. Sadyang istrikto si Mr. Karim. Lalong-lalo na sa mga maliliit na bagay sa mga gawaing bahay. Madaling araw na ako nakakapagpahinga. Pero ayos lang, kasi alam ko, para sa kinabukasan natin to. Miss ko na kayo, anak. Kumapit lang tayo sa Diyos dahil alam kong matatapos din lahat ng mga problema natin. Kaninong cellphone to? Marivic? Hello? Do you know where Arik Al Nakhil restaurant is? Okay, how many meters away? Hello, Marivic? Lucia? Hello? Sino to? Si Fatima to, anak ni Lucia. Kilala mo ba yung nanay ko? Lucia del Rosario? Oo, kilala ko si Lucia. Kaibigan ko siya. Pwede ba tayong magkita? Kahit sandali lang. May mga gusto lang akong malaman tungkol sa kanya. Sige. Saan? Sa Arik Al Nakhil restaurant. Kung saan kayo dapat magkikita? Ikaw si Fatima? Ako nga po. Ako si Marivic. Marivic Guevara. Pasensya ka na, natagalan ako ha. Gusto ko lang malaman kung ano nangyari sa kanya. Bakit niya kami inabandona? Wala na kaming balita sa kanya simula nung lumipad siya papuntang Jeddah. Iniwan niya kami. Ang alam ko, nakauwi na siya ng Pilipinas. Pilipinas? 3 buwan na ang nakaraan nung nakilala ko ang nanay mo, si Lucia. Doon din kasi ako nagtatrabaho dati sa kataming bahay kung saan siya namamasukan. Hindi kami masyado nagkikita, pero nakakapag-usap kami sa isang siwang ng pintuan. Kabayan! Kabayan! Ay, may Pinay pala dito sa kabilang bahay. Ako si Marivic. Ako si Lucia. Kabayan, tulungan mo ko. Masahol pa sa hayop ang amo ko. Oh, tulong? Paano tulong? Anong gagawin ko? Tulungan mo ako makatakas. Sige. Paano? May cellphone ka ba dyan? Wala eh. Kinuha ng amo ko. Fatima, cellphone ko yung hawak mo. Nandito ang number ko. Binigay ko yan sa kanya kasi gusto niyang makatakas. Pagkatapos mo tumakas, punta tayong embassy. Ha? Takas? Gusto niyang tumakas? Kaso, hindi siya dumating sa pinag-usapan namin.
Kaya kinabukasan, pumunta na lang ako sa bahay ng amo niya. Ang sabi nung nakausap ko, pinauwi na raw sa Pilipinas. Hindi ko na nakita ni nakausap ang nanay mo simula nung araw na yon. Pero kung nakauwi na siya sa Pilipinas, bakit hindi niya kami hinanap? Bakit hindi niya kami pinuntahan? Baka sa iba na siya umuwi? Pero paano may nagpapadala pa rin mula Saudi kung nakauwi na siya? Sino nagpadala ng birthday ko lang? Oh, may video dito sa cellphone. Nakita mo na ba to? Kung sino man ang nakakakita nito, gusto ko lang natulungan niyo ako. Ako si Lucia del Rosario. Minamaltrato, binubugbog, at kinukulong ng amo ko. Tulungan niyo po ako. Nakakulong po ko ngayon dito sa bahay ni Mr. Karim sa Jeddah, Saudi Arabia. Kinuha niya po ang cellphone ko. Pati passport ko, tinatago niya. Binubugbog niya po ako. At pinagsasamantalaan. Sa mga anak ko. Hindi ko alam kung nakakarating sa inyo yung mga sulat ko. At kung ipapadala nga sa inyo yung sweldo ko. Magkikita rin tayo. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito yung nangyayari sa kanya. So all this time, may kinalaman yung Arabong nagbabantay sa bahay. Wala ba siyang sinabi sa'yo kung nasan si Lucia? Baka takot siya na madamay siya at balikan siya ni Mr. Karim kapag nalaman niya na tinutulungan niya yung nanay ko. Kailangan nating bumalik sa bahay. May kutob ako na alam niya kung nasaan ang nanay mo. You again? Where is my mother? Please, I'm begging you! Kung sino man ang nakakakita nito. What did you do to Lucia? Where is she? She's in Dammam. Damam? Paano siya napunta doon? Ang layo nun ah. How do we get to Dammam from here, Jeddah? Ang alam ko, kailangan natin sumakay ng eroplano. We can drive. I can drive for you. We can go there. Dito na ako. Pagkatapos ng ilang taon, nakita din tayo. Pero bakit ganito? Bakit sa ganitong pagkakataon? Nay, sorry. Sorry kung inisip ko na iniwan niyo kami sa mahabang panahon. Na hindi ako naniwala sa pangako mo noon na hindi mo kami kakalimutan.
this to my mother! I helped her to escape. I'm sorry, Fatima. You should have told the police! Mr. Karim, he's very powerful. And he has connection in Saudi. I was scared he might kill me. Nay, si Fatima to! Nay, hindi na ako! Noong 2014, halos 400 OFW ang inuwing bangkay sa Pilipinas, galing sa Saudi Arabia. Sa tulong ng ating embahada at sa gobyerno ng Saudi, nadakip at nakulong ang amo ni Lucia sa ginawa nitong karumal-dumal na krimen. Mabuti na lang at matibay ang ebidensya at sa wakas, naiuwi na rin ni Fatima sa Pilipinas ang bangkay ng kanyang ina, upang kahit sa huling pagkakataon ay makapiling muli ni Lucia ang kanyang pamilya. Mahal kong Fatima, hindi ko sigurado kung paano maipapadala sa inyo ito, pero iniipon ko ito para sa inyo. Alam kong hindi ito sapat para mabayaran ang mga oras at sandali na hindi ko kayo kasama at kapiling. Pero sana makatulong ito para matustusan ang mga pangangailangan ng pamilya natin. Lagi mong aalagaan ang mga kapatid mo, ha? Sabik na akong makita kayo at ipinagdarasal ko sa Diyos na balang araw magkakasama ulit tayo. Balang araw. Nagmamahal, Nanay. Liwanag ay makikita.